Hi guys, magandang tanghali sa inyo. Kamusta kayo? Kamusta yung mga pasok niyo sa school? Grabe no? Ang daming walang pasok no? 2 linggo kami yung suspension eh. Ako ay senior high school na kasi. Grade 11 kasi ako. So ang dami namin suspension 2 linggo dahil sa habagat. Buwan ng wika pa naman, 'di ba? Buwan ng wika puro suspension, naging buwan ng suspension. Kaya sana next week or Monday mabalik na yung klase namin kasi pag nasa bahay lang nakakatamad eh. Kaya ano muna kami, asynchronous or ADM, alternative delivery mode. Kaya sana next week ipag-pray natin na yung habagat ay uminit na, ay mawala na, malusaw na yung mga habagat. Sana yung mga bagyo ay mawawala na rin. Sana makapagpatuyo rin kayo ng mga sinampay nyo or mga sinampay nyo dyan kapag umulan. Sana yung habagat magpapahinga daw muna kasi yung habagat babalik pa raw next week. So ngayon ay Agosto, buwan ng wika, di ba? So buwan ng wika. Sorry sa joke ko kanina. Sinabi kong buwan ng suspension kasi lagi walang pasok, di ba? Kaya buwan ng wika na ngayon. So nag-search ako sa Google kung ano nga ba yung buwan ng wika. Yung buwan ng wika ay pinagdidiriwang yan buong Agosto hanggang sa katapusan ng Agosto yung buwan ng wika. So ano nga bang buwan ng wika? Basahin ko ah. Ang buwan ng wika ay pinagdiriwang tuwing buwan ng Agosto sa buong Pilipinas bilang pagkilala sa kahalagahan ng wikang Pilipino at sa pagpapayaman ng ating kultura. So ang buwan ng wika daw ay pinagdidiriwang tuwing Agosto sa buong Pilipinas lamang hindi lamang sa ibang bansa. Pero meron din kahalagahan niya yung wikang Filipino na nagpapayaman sa ating kultura or nagpapaganda sa ating kultura upang maging maayos yung ating kultura or tradisyon na paggawa. Mga tradisyon na paggawa like mga kultura, ganon, yung mga design, ganon. Kultura sa ating lugar, sa mga iba't ibang lugar or pagdiriwang ng kultura. Gaya ngayon, Ninoy Aquino Day, ganon. So, kung naghahanap ka ng kwento sa Naysay tungkol dito, narito ang buod at mahalagang bahagi ng kwento sa likod ng pagdiriwang nito. So, babasahin ko sa Google yung mga kasaysayan ng pagdiriwang. So, linggo ng wika noon. Nagsimula ito noong 1955 sa bisa ng proklamasyon ni Pangulong Ramon Magsaysay kung kailan ipinagdiriwang ang linggo ng wika tuwing Agosto 13 hanggang 19 bilang paggunita sa kaarawan ni Manuel Quezon, ang ama ng wikang pambansa. So nagsimula daw ito noong 1955 sa proklamasyon ni Pangulong Ramon Magsaysay. Si Ramon Magsaysay yung Ramon Magsaysay High School, 'di ba, sa Espanya, 'di ba? So pinagdiriwang niya yung linggo ng wika tuwing Agosto 13. So pinagdiriwang na yun Agosto 22 na ngayon hanggang 19 bilang paggunita sa kaarawan ni Manuel L. Quezon, ang ama ng wikang pambansa. So today is August 22. So bali natapos na yan pagdiriwang. So next year pagdidiriwang pa yan sa mga susunod pang taon. Okay. So naging buwan ng wika noong 1997, nilagdaan ni Pangulong Fidel V. Ramos ang proklamasyon ng BLG 1,041 na nag-aatas na gawing buong bayan buwan ng Agosto ang pagdiriwang ng buwan ng wika pambansa. So ito yung mga layunan ng kwento ng pagdiriwang. So pagkakaisa, nagbubuklod ng wika sa mga Pilipino anuman ang rehiyon o katutubong wikang kinabibilangan. So pagkakaisa, so tayo nakikisa sa wika or nagtutulungan, nagkikisa tayo sa wika upang makapaganda yung kultura natin. So yun yung pakikisa. Pagpapalaga, pinapalala nito na ang sariling wika ay kaluluwa ay identidad ng ating bansa. So pagpapalaga, ibig sabihin, pinapalaga natin yung sarili nating wika. So sabi nga sa Facebook, 'di ba, sa joke, ang hindi marunong mag-alaga ng sariling wika, siya yung magiging lansang isda. So, yun yung katatawanan niya sa Facebook Kaya, para hindi tayo maging mukhang isda na malansa, pahalagaan natin yung sarili nating wika, okay? Upang
may spiritual tayo kaluluwa, okay? Paggamit, hinikayat ang lahat na gamitin ng Filipino hindi lamang sa paaralan, kundi pati sa pang-araw-araw na buhay. So, ginagamit natin ang wika sa hinikayat na lahat ng gamitin ng Filipino. So, yung ginagamit ng Pilipino yung wika, 'di ba? So, yung wika hindi lamang sa paaralan nung buwan ng wika sa school namin, nagsuot kasi kami ng barong or Filipiniana para sa pag-celebrate ng buwan ng wika. Tsaka tinuro din yung buwan ng wika nung mga Agosto rin yun, yung may pasok pa kami. So tinuro yan sa amin yung buwan ng wika or kultura tungkol kay Manuel Quezon, like etc. Ganun. So yun lamang yung buwan ng wika na kinuwento ko sa inyo or sinearch ko sa Google. So ito yung mga image niya, mga buwan ng wika, kompleto 2026. So yan. Yan. So yan yung mga bugtong ng buwan ng wika. So yun lang. So punta tayo sa image, tingnan natin yung mga image niya, kung ano nga ba yung buwan ng wika. Wait lang, i-pause ko So ito naman yung image niya, basahin natin. Ano ibig sabihin ng buwan ng wika? Sa pagdiriwang ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino sa pamamagitan ng wika, kultura at kasaysayan. Ginagamit ang buwan na ito ay para ipagmalaki ng ating pagiging Pinoy or kaya Pilipino. So, yung buwan ng wika, pinagmamalaki natin bilang Pilipino. Okay? Ito naman. Basahin naman natin kung paano pinagdiriwang ang buwan ng wika. Ang buwan ng Agosto ay tinaguri ang buwan ng wika ng Pilipinas. Naalala nyo pa ba lahat kung bakit? At saka naalala nyo pa ba kung hindi buwan ng wika ang ating pinagdiriwang, kundi linggo ng wika lamang? Kung hindi nasabay-sabay nating balikan ng kasaysayan ng isa sa mga pinakamahalagang pagdiriwang sa buong bansa, buwan ng wika ang Agosto at ang pagdiriwang at alinsunod o batay sa Proclamation 1041 na nilagdaan ng dating Pangulong Fidel, wika at nasyonalismo sa bisa na nasabing proklamasyon at pangunguna ng Komisyon sa Wikang Pilipino ay nagsasagawa ng mga makabuluhang programa sa school, 'di ba? Kinagawa rin yung mga programa sa mga public school, 'di ba? Ginagawa yung programa ng buwan ng wika na may kinalaman sa wika at kulturang Pilipino. Ang tema para sa taon na ito ay Pilipino ang saliksik. Kung ang buwan ng wika ay paaralan mula sa elementarya at high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan hanggang kolehiyo at pamantasan ay may inilulunsad na mga gawain at programa bilang pakikiisa. Ang pagdiriwang ng buwan ng wika ay isang natatanging gawain na nagpapatingkad upang maipakitang pagmamahal sa wika ng ating mga Pilipino or mga yumao. So, yan yung ayon sa Wiki Pilipinas, ilan na sa mahalagang pangyayari sa pagsisimula ng selebrasyon natin ng buwan ng wika ang mga sumusunod. Noong Marso 26, 1946, ipinalabas ni Pangulong Sergio Osmeña ang Proklamasyon BLG 35 na nagtatalaga ng petsa noong Marso 27 hanggang Abril 2 bilang Linggo ng Wika. Noong Setyembre 23, 1955, inuutos si Pangulong Ramon Magsaysay sa kanyang Proklamasyon BLG 186 na inilipat ang selebrasyon ng Linggo ng Wika papuntang Agosto 13, 19 bilang paggunita umano ito. So dati, hindi August yung buwan ng wika, kundi mga Marso or Setyembre pa ito pinalabas. So matagal-tagal na rin ito guys. So bali mga story or memory na lang ito. So hanap pa tayo ng iba, search pa natin. So babasahin lang naman natin to So ito. Tingnan nyo tong image na to. Sila yung parang konektado sila or circle of friends. So sila yung nakikisa. Itong mga kamay na to, yung mga sinisimbolo ng kamay na to, sila yung mga group or nakiisa o nakikitulong sa wika upang pahalagaan ito at paunlarin pa ito. So, yan yung mga sinisimbolo nila. Ng mga kamay na yan ang pagtulong sa wika or pakikisa. So, yan yung mga kamay. Okay? So, ito naman, basahin natin. Buwan ng Wikang Pambansa. Paglinang sa Filipino at katutubong wika, makisaysayan at pagkakisa ng bansa. So, yan yung mga costume ng buwan ng wika. Sila, kita mo sila, nakabarong, diba? So, or naka-other cultural clothes sila or merch
Ganon. So, yan yung mga sinisimbolo nila. Yan. Babasahin lang naman natin to or sineshare ko lang din yung mga sineshare din nila sa Google. So, yan yung mga yan. So, ito naman yung mga question nila sa buwan ng wika or mga tinuro yata nila sa school. So, kung ano yung tema ng buwan ng wika, nung 2025 pa yan eh. So, ang sagot ko dito or pagligina ng Filipino ng katutubong wika ay makasaysayan ng pagkakaiba ng bansa. So, bale yun yung sinagot ko dito, letter C. Okay. So, ito pa yung iba pang design ng buwan ng wika. So, merong nilalaman na pakwan, meron ding mga halaman, 'di ba? May makikita kayong pinya, gulay. Para siyang sinisimbolo ng ibon eh. So, yan yung mga kultura nila. So, yan yung kultura ng buwan ng wika. Okay. Pinapakita ko lang yung sinishare ko lang dito sa YouTube yung mga sinesearch ko sa Google. Okay. Next. So, ito naman. So, ang Agosto ng buwan ng wika ay Pilipinong mapaglaya. Yeah. So, yan. Yan yung mga picture niya. So, ito naman, babasahin naman natin yung dagdag kaalaman ng buwan ng wika. So, yan. Buwan ng wikang pambansan 2024 pa yan. So, yan. So, basahin natin yung dagdag kaalaman. Ang buwan ng wika ay unang pinagdiriwang noong buwan ng Abril bilang pagkilala sa ama ng pangununaang Tagalog na si Francisco Balagtas na ipinanganak noong Abril 2, 1788. So, ayan. So, yan. Pakita ko na yung mga picture. Yan yung mga picture nila ng buwan ng wika. Share ko lang yung image na nasa search ko sa Google. Next. Ito. Mahalin ang wikang Pilipino ng mga katutubong wika. Wika ng kapayapaan, seguridad, at paglusbong ng pagpapatubad ng katarungan ng lipunan. So, ayan. Yun siya. So, ito naman yung mga sinisimbolo nila. So, iba na yan eh. Ito yung mag-celebrate na ng buwan ng wika. Yan. Mga tradisyon. Ito guys. Basahin naman natin sa English. Buwan ng wika. The National Language Month is celebrated each year during August as an encouragement to promote the traditional Filipino language culture. With a colonial past and over 100 individual languages, this national celebration aims to promote the beauty of diversity while actively raise awareness of traditional futures of Filipino culture. Ayan. Dami pala nito daming image ng buwan ng wika. So, bali yung iba, di na natin babasahin kasi pare-pares lang naman to. So, yung buwan ng wika, sineselebrate yan tuwing August. So, okay. So, next na isi-search natin, since Ninoy Aquino Day kahapon, pag-usapan naman natin kung ano yung Ninoy Aquino Day. So, i-search natin sa Google kung ano yung Ninoy Aquino Day. So, tapos na tayo sa buwan ng wika. So, kinuwento ko na sa inyo yun na sana may natutunan din kayo or sa buwan ng wika na kinuwento ko sa inyo at sinearch ko sa Google. Sana pumasok din sa isip nyo doon para meron din kayong kaalaman para sa mga elementary dyan or high school. Sana na nanonood sa akin, sana meron kayong natutunan sa kinuwento ko. So, tapos na tayo sa buwan ng wika, dako tayo sa Ninoy Aquino Day. Kung ano ang Ninoy Aquino Day. Kahapon lang ito pinagdiriwang eh. So, ito, nag-search na ako kung ano nga ba ang Ninoy Aquino Day. Basahin natin kung ano ang Ninoy Aquino Day. Ang Ninoy Aquino Day ay isang pambansang espesyal na araw sa Pilipinas na pinagdidiriwang tuwing Agosto
21 taon-taon ito ay ginugunita bilang pag-alala sa kamatayan ng dating senador na si Benigno Ninoy Aquino Jr. ay pinaslang sa Manila International Airport noong Agosto 21, 1983. So, ayan. So, yung Ninoy Aquino, 'di ba? Yung sa International Airport, 'di ba? So, yung airport niya yon, yung Ninoy Aquino International Airport. So, pinaslang siya sa Ninoy Aquino International Airport, or sa short term niya or sa acronym, ang tawag dyan ay NAIA. Meaning ng NAIA, Ninoy Aquino International Airport. So, yun yung pinangalanan sa airport dito sa Manila. So, noong Agosto 21, 1983 yan. So, ito. So, ang kasaysayan at kahalagan ng Ninoy Aquino. So, ang Ninoy Aquino ay isang holiday. So, isa siyang holiday. Ngayon, Sabado, Linggo. So, tuwing Friday. So, bali, long weekend yan. Long weekend yung... So, bali ngayon, long weekend. So, tuwing Agosto siya. So, basahin natin ang kasaysayan at kahalagaan. Si Ninoy Aquino ay isang kilalang leader ng opposition laban sa diktadura noong panahon ng martial law. So, doon, si Ninoy Aquino daw ay kilalang leader, tapos nilaban siya sa martial law nung panahon pa. Ang kanyang pag-uwi sa assassination ay nag-udyok ng galit at nagbunsod sa EDSA People Power Revolution noong 1986. So, sumali siya sa EDSA People Power Revolution. Nagbunsod siya. So, tsaka nag-udyok siya ng galit si Ninoy Aquino. Sa bisa ng Republic Act number 9256, ipusyal na itong dineklara bilang pambansang araw ng paggunita. Uri ng pista, ito ay isang national special non-working holiday. Sinabi ko sa iyo kanina na isa siyang holiday sa buong bansa. Ang Ninoy Aquino ay buong bansa siya holiday or bale. Lain nitong gunitain ang kanyang sakripisyo at ang kanyang tanyag na pahayag na the Filipino is worth dying for. Ang Pilipino ay nagkahalaga ng ipagbuwis yung buhay. So, kinahalaga niya na buwis yung buhay natin. So, yun lamang yung mga information ni Ninoy Aquino. So, tingnan naman natin sa mga images kung ano nga ba yun. So, ito yung mga mensahe or imahe ni Ninoy Aquino Day. So, special na working holiday siya. Remembering the life and legacy of Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. So, ayan siya. Ito siya. Yan yung mga imahe niya. Yung mga mukha niya. So, bali may share pa ako sa inyo na sinesearch ko yung mga iba pang imahe. So, ito yung mga iba pang image ni Ninoy Aquino Day sa si Ninoy Aquino. Yan. Lahat yan pinagdidiriwang Ninoy Aquino Day. Yan, diba? Ang daming picture, diba? So, ayan. Pakita ko lang sa inyo lahat yung image niya. So, yun lamang. Ay, dami pa pala, oh. Siguro, kapatid yata to ni Ninoy Aquino sino nga to? Yung babae sa 500 pesos, si Pascal Aquino yata yon. Siya yung kapatid niya yata yon. Next. So, yan yung mga mukha niya. Yung Ninoy Aquino, so ito, ngayon naman yung long weekend. So, long weekend siya. Ngayon yung ginugunita. Okay? So, ayun. So, yun lamang guys, yung Ninoy Aquino Day. Sana
meron kayong natutunan sa mga sinabi ko kanina sa buwan ng wika at Ninoy Aquino Day. So, dito na nagtatapos yung ating kwento or usapan tungkol sa buwan ng wika at Ninoy Aquino Day. Sana may natutunan kayo dito sa Ninoy Aquino Day. So, maligayang long weekend sa inyong lahat. Sana ingat kayo lahat ngayong long weekend. So, happy long weekend sa inyo. Ingat kayo. So, yun lamang yung long. Hi guys. So, ingat kayo ha. Sana mag-ingat kayo. Happy long weekend. Sana may natutunan kayo sa mga sinabi ko. So, bye. Happy long weekend. So, magsilbing aral ito sa inyo yung mga sinerch ko sa Google ha. So, bye. Maraming salamat po sa panonood. Ingat kayo lahat palagi. Bye.